Naglalaan ka ba ng panahong suriin ang mga kaganapan sa kasalukuyang panahon? Magandang araw ng Biyernes, minamahal kong kapanalig. Purihin ang mapagmahal nating Diyos sa patuloy na pagpapaalala sa atin na maging maalam tayo, hindi lang sa pabago-bagong kilos ng kalikasan, kundi maging sa mga kaganapan sa kasalukuyang panahon. Nagpapatuloy ang gyera sa mga bansang Ukraine at Russia. Talamak ang human trafficking sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan mga batang paslit ang mga biktima at kinakalakal bilang mga sex slaves sa mga foreigner na pedophiles. At maging sa ating bansa, sariling mga magulang at kaanak pa ang nagbubuyo sa mga bata na magbenta ng sarili sa online sexual exploitation dahil sa kahirapan at marami pang iba. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo maaaring manahimik at magbulag-bulagan sa gitna ng mga pag-aabusong ito. As God's creation, we are interconnected and we affect one another. May pananagutan tayo sa bawat isa. Kaya sikapin nating mamuhay ng may pakialam at malasakit sa kapakanan ng bawat taong nilikha ng Diyos na ating kapwa kamanlalakbay tungo sa kaganapan ng buhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang hamon ng Panginoong Hesus na suriin kung ano ang panahong ito sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong tumataas ang ulap sa kanluran, kaagad ninyong sinasabi, uulan, at ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip naman ang hangin galing timog, sinasabi ninyong magiging napakainit. At nangyayari nga ito, mga mapagkunwari. Nabibigyan ninyo ng kahulugan ang anyo ng lupa at langit. Ngunit bakit hindi ninyo sinusuri kung ano ang panahong ito? At bakit hindi kayo mismo ang makapagpasya kung ano ang tama? Sa pagpunta mo sa may kapangyarihan, kasama ng kalaban mo, sikapin mong makipag-areglo sa kanya sa daan. Baka iharap ka sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa pulis para ipakulong sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Marami sa atin ang mahusay mag-interpret ng mga palatandaan ng panahon, pero sarado naman ang puso at isipan sa mensahe na nais iparating ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Minsan ang mga pangyayari sa ating buhay at ang nagaganap sa ating kapaligiran ay ginagamit ng Diyos na mga paraan upang may parating niya sa atin ang kanyang mensahe. Naalaala ko ang kwento ng isang lalaki na lumabas ng isang store at nakita sa sidewalk ang isang homeless person na naghahalongkat sa trash can. Ang homeless ay may hawak na supot na ang laman ay kalahating hamburger at ilang french fries. Lumapit ang lalaki at tinanong ang homeless, "Hindi ka pa kumain?" Umiling ang homeless. Ang wika ng lalaki, "Halika, sumama ka sa akin at ibibili kita ng pagkain." Pumasok sila sa isang fast food at ibinili ang homeless man ng mainit na pagkain. Labis-labis ang pagkasalamat ng homeless person sa kabutihang loob na pinakita ng lalaki sa kanya. Ikinuwento niya sa lalaking tumulong ang kanyang buhay, ang pagkamatay ng kanyang kapatid, at siya naman ay may sakit na cancer at aniya, hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Pero sa kanyang pagkukwento, naipansin ng lalaki na walang hinanakit ang homeless. Sa halip, lubos-lubos ang kanyang pasasalamat at sinabi pa niya, "Ipinagdasal kita ngayon. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Nagdasal ako na sana makakain ako ng mainit na pagkain ngayong araw na ito. At ipinadala ka niya sa akin. Salamat ng marami." Naantig ang puso ng lalaking tumulong. Sa kaibuturan ng kanyang puso,
Nagpapasalamat din siya at sa pagkakataong ito na malaman na hindi kung ano ang ginagawa natin ang mahalaga, kundi ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating ibinibigay dito ang gumagawa ng pagkakaiba. Mga kapanalig, kadalasan, winawalang halaga natin ang mga karaniwang bagay na ginagawa natin. Pero ang pusong bukas sa mga pahiwatig ng biyaya na mula sa Diyos ay bukas palad na tutugon sa paanyaya ng Diyos na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Naway maging palatandaan din tayo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa atin ang biyayang ito. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilaya natin.